Pag-usapan natin ngayon ang senatorial race ni Attorney Vic Rodriguez na ako may personal observation namamayagpag na po ang kanyang kandidatura kung sa baseball pa naka first or second base na ang momentum talagang yung mga interview niya sa both mainstream media and sa social media tuloy-tuloy. Ang pinaka-viral sa lahat yung interview niya kay Karen Davila, yung Harapan 2025. Nako, grabe, in 11 days, 1 million na po ang 1 million na po ang views. Ilan yun? 19,000 likes and 11,000 comments. Tabang puso. Basahin mo yung mga comments na sinasabi, ito na ang kailangan ng ating bansa. Napakahusay, napakatalino, napaka-honest. Yun na po. Kaya nakikita ko, ito na, it's a people movement. Kasi mga nagko-comments sa mga interviews ni Attorney Vic is, I will campaign for you, Attorney Vic, me and my family, whole family, my relatives, iboboto ka namin. So, walang machinery si Attorney Vic, wala siyang partido, independent siya, although in-endorse siya ni PRRD. Ngayon, ang taong bayan na ang nag-i-endorso. So, salamat sa mainstream media and social media bloggers na nag-interview sa kanya. Ito, may panibagong interview siya ng GME naman ito. Ikaw na ba? Hindi ko masyado, si Aljo Bindiho ba ito? Nako, in one day, yung interview is 85,000 na. And I'm very sure madadagdagan na naman ito, another viral interview ito katulad kay Karen Davila. Okay, pakinggan natin. I-share ko sa inyo ang interview ni Attorney Vic sa GME7. Good morning. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng Joel, Melo pala. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya at pag-imbita sa akin ngayong umaga. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Joel, Marami tayong tatanong. Simulan na natin ang pagtatanong kay Attorney Vic. Isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace, and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Attorney Vic? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang, for transparency at dapat totoo, hindi ako naging hepe ng business permit and licensing office. I was just the special assistant to the chief. Para lang klaro. At yung doon sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo. Yan, correct. Sapagkat yun diba? ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Attorney, naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential funds? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin, dun papasok yung accountability ng aming advokasya. Okay, medyo mahinang signal. So, makita nyo, pag sumagot si Attorney Vic, hindi na yun, parang may stock knowledge na siya, direct to the point ang sagot niya. Makikita mo yung kanyang husay, talino, at saka yung honesty niya, mararamdaman mo, hindi siya nagsisinungaling, he speaks from his heart.
Kaya una kong bumilib kay Attorney Vic nung kampanyahan ng May 2022 election. Dahil siyang spokesperson ng BBM camp, siyang humaharap palagi sa media. Apart from transparency, dapat klaro yan, yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga Nako, mahina po ang signal. Oh, ulitin ko. Nung spokesman pa siya ng candidate BBM, napaka ganda yung pagharap niya sa media, yung mga paliwanag niya. Ako, nakaka-enlighten. Hindi siya mayabang, down to earth, very friendly siya sa media. Kaya doon na ako unang bumilib o rumispeto sa kanya nung panahon pa ng kampanyahan na siya ang umarap sa media, and actually siya ang overall campaign manager. Kaya nagkaroon siya ng libro na Kingmaker. So, ang daming gustong bumili itong librong ito. I don't know, naubusan na ata ng kopya. Ako naman pinalad dahil mismo si Attorney Vic ang nagpadala sa akin ng libro. Kinuha niya yung address ko, pinadala. Mayroon pang personal dedication doon sa libro. At doon ko naintindihan kung sino talaga si Attorney Vic Rodriguez. Sayang. Ako, mahina ang hindi man. Anyway, sayang yung mga ganitong tao sana ang talagang magtatagal ng serbisyo sa gobyerno. nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Kasi CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption. Napakalaking pondo na pupunta dito. Anong pwede nating gawin para patalasin ang batas para masawata o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno? Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta dun sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay naibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Attorney Vic, bakit 5 million? Bakit, parang- why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder or pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin, lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang kondisyon na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi mapaplunder ka. Death penalty para sa plunder, sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon. At all levels, nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way, no. Dama ng ordinaryong Pilipino yung lantarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Pero meron ako naalala ni Barry Melo at ni Rowena ito. Merong insidente noong nakalipas na administrasyon Duterte. Merong issue tungkol sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yatang 49 point. Yes. Tatanda mo yung Weng? Binawasan ng Para 1,000 hindi para umabot hindi sa umabot ng plunder 50 threshold, di million. ba?
Attorney Vic? Yung sa kaso sa immigration. Sa immigration, di ba? Oo, so good thing merong ganitong klase ng panukala. Kaya lang magdidebate tayo doon sa figures sinasabi ko Threshold na 5 million. di ba? Sir, baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Be lower, okay. Baka magkaubusan ng tao sa Magkaubusan. gobyerno pag ginawa mong 1 million. Hindi ba't mabuti yun? So, we Filipinos, ordinary folks can get a reprieve from the daily occurrence of corruption. Like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds. Nasaan yun? Kaya, Ayun. Okay, babalikan natin yan. Baka mahaba-habang usapan pa yan. Dahil dalawang topic ang na-touch mo dyan, corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligalig sa atin eh. Hindi naman Pilipino ito eh. Mga Chinese ito, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Yung monster ship, para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin? Kasi peace and stability pinag-usapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may dalawang batas tayo, Maritime Zones Act, meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito, pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pag kayo nahalal na senador? unang-una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and de-escalate the tension. Di pa ba natin ginagawa ngayon yan? Hindi tayo pwedeng sumunod melo doon sa itinutulak na interes. Hindi interes ng Pilipino to eh. Interes ito ng ating banyagang alyado eh, yung American interest. And we cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagka ganyang usapin, dalawa. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interes yan. Makipag-usap tayo. Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita ng kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, Marami yun. yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito Ganon din ang pwede. Pero hindi Gantihan. yun ang solusyon. Masyadong marahas yun. At hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Mananakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi niyo nga, dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari, sinasabi, inangkin nga lahat eh. Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin eh. Yung mga lugar na atin. Meron ba kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi Sa ating mga titignan mo, teritoryo. Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Correct. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Oh. Noong nagkaroon ng panlilinlang na sinasabi nga ay sabayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gagirahin mo sila, hindi nga natin kaya eh. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escoda Shoal. Kasi nga, umatras din yung ating BRP Magbanwa eh. At naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako'y sangayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-usap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya ako ano-anong bersyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit nung panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan. Pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Hindi ko sinasabi nagkamali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive policy niya, yun ang tama. Kausapin natin ang China.
kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na guminta sa kanilang dalawa eh. Kasi pinag-aagawan nila yung nasa atin eh. Ikaw, yes, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to eh. Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Attorney Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte, Yes. mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na hindi na tayo exclusive. Okay, so makita nyo, no? Ang galing pong sumagot si Attorney Vic. Yung stock knowledge niya and from puso niya, hindi siya nagsisinungaling. Yan ang kailangan natin. Yan ay, mahaba-haba itong interview na yun. Ito, yung link ng interview, ilagay ko na lang sa description box at tapusin nyo na lang. Ulitin ko, namamayagpag na po ang kandidatura ni Attorney Vic. Taong bayan ang mangangampanya sa kanya. At yung panukala niya na plunder, babaan ng 5 million at death penalty, nako, mauubos. Sabi nga ng isang anchorwoman, mauubos ng mga politiko niyan. Sana may mangyayari sa laban natin sa korupsyon dahil sawang-sawa na hirap ng taong bayan sa problema ng korupsyon.